Sa nakalipas na mga araw, si Dogecoin ay nakaranas po ng malaking pagbabago sa presyo nito. Bumaba po ito sa presyong 0.3653 na pinakamababang presyo nito sa loob ng 2 linggo. Ang pagbaba po ay resulta ito ng mas malawak na paggalaw sa market, kung saan si Bitcoin mismo ay bumagsak po mula sa $101,000 patungo sa $90,000 na price levels. Sa kabila po nito, si Dogecoin ay unti-unting nakabawi. Tumaas po ito ng halos 15% mula sa pinakamababang presyo nito. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa katanungan kung sino po ang mga whales at bakit po nila binili or bumili ng Dogecoin sa gitna po ng price dip nito. Yan, ang mga whales ay ito po ay mga malalaking holders ng cryptocurrency na may kakayahang mag-impluwensya sa market sa pamamagitan po ng pagbili o pagbebenta ng malaking amount ng token. Sa kaso po ni Dogecoin ay pinatunayan ng datos mula sa sentiment na ang mga whales na may hawak na 10 million hanggang 100 million na Doge ay bumili po sila ng kabuang 210 million na Dogecoin, kung saan ay nagkakalaga po ito ng mahigit $88 million. Habang ang presyo ni Doge ay nasa pinakamababa po nitong price level. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, ayan po, isa po siyang kilalang market analyst. Ang ganito pong uri ng pagbili ay nagpapakita ng tiwala ng mga whales na si Dogecoin ay babalik po muli sa mas mataas na presyo nito. Sa mas mahabang panahon, ang mga whales na ito ay nakapagdagdag na ng 3.3 billion na Doge sa kanilang mga portfolio mula pa noong buwan ng October na nagkakalaga po ng halos $1.39 billion. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng buying the dip? Yan, ang buying the dip ay isa po itong diskarte kung saan ang mga investor ay bumibili ng cryptocurrency kapag ang presyo nito ay bumababa. Sa halip po na mag-panic sell, ginagamit ng mga whales ang pagkakataong ito upang makakuha ng mas maraming tokens sa mas mababang halaga. Ang ganito pong diskarte ay karaniwang base po sa pananaw na ang presyo ay tataas muli sa hinaharap. Ngayon ay bakit naman po nagkakaroon ng rebound ang presyo ni Dogecoin? Ang rebound naman ni Dogecoin ay dulot po ito ng panibagong interes mula sa mga buyers, partikular na po ang mga whales. Sa kabila po ng pagbaba ng presyo, nakita ng mga analyst tulad po ni Ginoong Scofield ang potensyal nito na bumalik sa dating trend line na dati nang nagsilbing suporta simula pa noong buwan ng November. Isa pang analyst na si CryptoMist ang nagpahayag na ang pagbabalik ni Doge sa loob ng isang ascending triangle pattern ay maaari pong magbigay daan sa isang rally patungo po sa bagong all-time high nito or ATH. Ayan po si Ginoong Scofield. Yan, sabi niya rito ay Doge is back stronger than before. Ayan po yung chart na pinapakita po niya rito yung pagbabalik ni Dogecoin sa dating support. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Dogecoin. Ayan. Ang ganito pong mga galaw sa market ay nagbibigay ng pagkakataon at babala. Una ay ang pagbagsak po ng presyo ay maaari pong magdulot ng panic selling. Ngunit kung susuriin po nating mabuti, ang mga price dips na ito ay nag-aalok din ng oportunidad upang makabili ng cryptocurrency sa mas mababang halaga. Ang pag-iipon po ng mga whales, yan ang malaking halaga ng Dogecoin ay maaari pong magbigay ng confidence sa mga retail investors na posibleng may paparating na mas mataas na presyo. Pangalawa ay mahalaga po ang tamang timing. Ang crypto market ay napakabilis magbago, kaya't ang pagbili sa tamang pagkakataon at ang pag-set ng realistic na target ay mahalaga upang maiwasan po natin ang malaking pagkalugi or talo. Pangatlo ay kailangan po natin na maging maingat sa ating pagsusuri
at hindi lamang po yung basihan natin ay ang hype o chismis sa mga social media. Ang pagiging educated tungkol sa historical trends tulad po ng inilahad ni Ginoong Ali Martinez ay higit pong makakatulong upang makagawa tayo ng mas informed na decision. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kasalukuyang sitwasyon ni Dogecoin ay isa pong magandang paalala kung gaano po kahalaga ang pag-unawa sa market behavior at data analysis. Hindi lahat po ng price dip ay nangangahulugan ng tuluyang pagbagsak. Ngunit hindi rin po ito automatikong garantiya na magbibigay ng malaking kita. Ang susi po ay ang pagiging maingat at ang pagkakaroon po ng long-term na pananaw, lalo na't ang crypto market ay nananatiling volatile o pabago-bago. Kaya para po sa mga Pinoy traders at investors, ito po ay isang pagkakataon upang pag-aralan kung paano nakakaapekto ang malalaking holders tulad po ng mga whales sa galaw ng crypto market. Sa ganitong paraan ay maiiwasan po natin ang panic at mas makakapag-focus po tayo sa tamang diskarte para sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.